ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa kabila ng kahalagahan ng pera at dangal ng isang tao, masasabing walang makakapantay sa halaga ng karanasang magmahal at mahalin pabalik. Pero may iba't ibang anyo at hugis ang pag-ibig. Mula sa mapusok na romantikong pagmamahalan hanggang sa mahigpit na pangangalaga ng isang magulang. Ikaw kabarangay, nakaranas ka na ba ng nakakasakal na klase ng pagmamahal? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyong lahat na nakikinig ng numero 1 Barangay Love Stories ngayong araw. Ako po si Hailey, 31 years old. Nakatira po ako dito sa isang bayan sa Bulacan kasama ang asawa at anak ko. May negosyo kami na isang finance lending company. Magkasama namin itong pinalalago at pinapatakbo ng asawa ko. Isa po pala ako sa avid viewer ng inyong programa online. Nakikinig po ako sa libreng oras ko pero mas madalas kung gabi bago ako matulog. Mapa Spotify man yan o sa YouTube. Magaganda kasi ang mga kwento ninyo at maraming matututunan sa iba't ibang experiences na ibinabahagi ng mga nagpapadala ng liham sa inyo. Kaya naman naisipan ko rin pong sumunat para ibahagi ang kwento ko na nagsimula noong dalaga pa ako. Kasama ko noon sa bahay ang nanay ko at kilala siya sa pangalang Doktora Asunta dahil sa kanyang propesyon. Bata pa lamang nang maulila ako sa ama, Papa Dudut. Aksidente ang kinamatay ng tatay ko at hindi na muli pang nag-asawa si mami mula nang mabiyuda siya. Kaya mag-isa lamang siya na nagsika para maibigay ang lahat ng mga pangangailangan ko. Pero kahit siya lang ang nagtaguyod ng buhay namin ay ni minsan ay hindi naman kami kinapos. Meron siyang sariling klinika na may kalakihan na rin noon. Dahil doon ay napagtapos niya ako sa kolehiyo. Konserbatibo at istrikta ang nanay ko, Papa Dudut. Ayaw niya noon na nagsusuot ako ng mga maikling damit. Ang gusto niya ay palagi akong nakapantalon o kaya ay mahahabang palda. Wala na nga lang siyang nagawa ng magsuot ako ng miniskirt dahil yon ang uniform ko sa trabaho. Wala namang problema sa akin ang ugali niya. Ayos lamang yon dahil mahal ko siya at sinusunod ko ang lahat ng gusto niya. Pero may isang bagay akong inililihim noon sa nanay ko, Papa Dudut. Itinago ko ang pakikipagrelasyon ko kay Reynald dahil alam kong tutol siya sa lalaking pinili kong makarelasyon. Papa Dudut, mas matanda ng 2 taon sa akin si Reynald. At siya rin ang driver namin ng panahon na yon. Naging magkaibigan kami noong una at lagi niya akong dinadamayan kapag may problema ako. Palagi siyang handang makinig. Mabait siya, maaalalahanin, masipag at gwapo. Siya ang naghahatid sundo sa akin sa pinagtatrabahuan kong malaking finance lending company sa Maynila. Dahil palagi kaming magkasama at nagkakausap ay nahulog ang loob namin sa isa't isa. Naglakas loob siyang ligawan ako sa kabila ng pagkakaiba ng estado namin sa buhay. Hindi nga nagtagal ay sinagot ko na siya, Papa Dudut. Maganda naman ang naging relasyon naming dalawa, madalas kaming lumabas at mag-date nang hindi alam ng nanay ko. Lumalim ang ugnayan namin ni Reynald. Masaya kami kahit patago yung naging relasyon namin noon. Alam ko noon na mas lalong hindi magugustuhan ni Mami ang paglilihim ko sa kanya.
Pero wala namang kaming balak na itago yon ng matagal. Naghihintay lamang kami ng tamang pagkakataon, Papa Dudut. Tulad ng iba ay gusto rin naman namin noon na nagmamahala ng malaya at walang pinagtataguan, Papa Dudut. Mahal, magtatatlong oras na tayo dito sa hotel. Hindi pa ba tayo magcha-check out? Wag muna. Nagmamadali ka ba? Hindi naman. Kung ganun, pwede bang humirit kahit isang oras pa? Okay lang. Pero anong oras mo ba susunduin ng mami ngayon? Tumawag sa akin kanina, may pupuntahan daw siya. Tatawagan na lang daw ako. Okay. Mabuti kung ganun kasi mas marami tayong oras ngayon. Kaya nga eh. Sana palaging ganito. Nawili ka naman. Siyempre, masaya ako nakasama ka eh. Ikaw, masaya ka ba? Oo naman. Hindi mo na kailangang itanong yan, no? Sa bagay, kailan mo sasabihin to sa mami mo? Hindi ko pa alam eh. Nag-iisip nga ako kung paano. Okay, sige. Basta sabihan mo na lang ako kapag handa ka na. Alam mo naman, hindi pwedeng ganito na lang tayo. Kailangan din tumalaman ni doktora. Nakakahiya. Baka sabihin niya nananamantala ako. Gusto ko rin naman sabihin sa kanya. Bakit ikaw, alam mo ba kung paano? Pwede natin siyang ayayin kumain sa labas. Tapos ako na magsasabi sa kanya nung tungkol sa atin. Pwede. Kaya lang nag-aalala talaga ako eh. Baka pag nalaman to ni Mami, paghiwalayin niya tayo. Huwag mo kasi pangunahan. Negatibo kagad yung iniisip mo eh. Huwag mo inuhusgahan yung mami mo. Sinasabi ko lang naman yung totoo. Kailan ba natin siya aayain kumain sa labas kung sakali? Bukas! Bukas? Bukas na talaga? Sigurado ka? Oo! Palagi naman ako nakahanda eh. Ikaw lang naman yung may ayaw. Huwag ka kasi mag-alala. Kahit anong mangyari, ipaglalaban kita. Sana ganun ka rin. Oo naman, mahal kita eh. Kaya ipaglalaban din kita. Siya nga pala, saang resto natin dadalhin si Mami? Doon sa paborito niya. Sigurado ka? Mahal pagkain nila doon. Ano ka ba? Parang wala kang tiwala sa boyfriend mo ah. May ipon ako. Yakang-yaka ko yun kahit gaano pa kamahal. Aba, yabang ah. Hindi naman, sakto lang. Siyempre, gusto ko magpakitang gilas. Malay mo, magustuhan niya ako bilang manugang. Manugang ka agad? Oo, manugang na agad. Bakit? Ayaw mo ba na maging misis ko? Ha? Oh, bakit parang nag-aalinlangan ka pa? Ayaw mo ba ako maging asawa? Seryoso ka ba sa tanong mo? Oo! Hailey, wala pa akong singsing ngayon pero gusto sana kitang tanungin. Papayag ka ba kung pakakasalan kita? Teka lang, nagpo-propose ka ba? Wait lang, Reynalda. Ano nga sagot mo? Naghihintay ako eh. Kasi naman pabigla-bigla ka eh. Pero sige na nga, oo na. Oo na yung sagot ko. Magpapakasal ako sa'yo. Kahit tsaka na lang yung singsing. Talaga, mahal? Akala ko tatanggihan mo ako. Salamat talaga. Sobrang saya ko. Shh, ano ka ba? Huwag kang maingay, baka mamaya kung ano pang isipin nung nasa ibang kwarto. Pag-isipan pa tayo na may ginagawang kababalaghan dito. Kanina pa naman talaga tayo may ginagawang kababalaghan ha. Ikaw talaga napakaloko mo. At dahil masaya ako, pwede bang isa pa? Ang landi nito. Sa kakaganyan mo baka mamaya mabuo na natin si Baby Uno. Gusto ko yan ha. Pag mag-asawa na tayo, ilan ba gusto mo maging anak? Gusto ko 3 o kaya 5. Mas masaya siguro kung malaking pamilya. Ano sa tingin mo? Masaya nga siguro yung ganun karami. Sa totoo lang, hindi ko alam kung masaya yun. Nag-iisa lang kasi akong anak ng mga magulang ko. Pero kasama ko naman sa paglaki yung pinsan ko. Ang saya nga kapag naglalaro kami at puro kalokohan yung ginagawa namin noon. Yun din ang gusto kong maranasan ng mga anak natin. Hindi tulad sa akin na mag-isa lang. May kaya nga pero malungkot naman. Hayaan mo na. Isipin na lang natin ngayon yung magiging kinabukasan natin. Pangako ko sa'yo.
Magsisikap ako ng todo para sa pamilya natin. Hindi ko kayo pababayaan. Magiging masaya rin tayo palagi. Promise yan ha. O ano pang hinihintay natin? Pasko? Anong ibig mo sabihin? Umpisahan na natin gawin si Baby Uno. Naku, wag mo ko inahamon. Game ako dyan. Walang pagsidlan ang saya ko nang sagutin ko yung proposal ni Reynald Papadudut. Dahil doon ay nagkaroon lalo ako ng lakas ng loob para harapin at sabihin na ang lahat sa nanay ko. Nagplano kami ng boyfriend ko at nagpabook kami ng reservation sa paboritong restaurant ni Mommy. Malaki yung gastos at nakikihati ako noon sa bayad pero hindi naman pumayag si Reynald. Kaya hinayaan ko na lamang siya sa kung ano ang gusto niya. Lalo naman niya akong napahanga dahil doon. Isa pa'y tiwala rin siya na matatanggap ni Mami ang relasyon naming dalawa. Samantalang ako ay halos hindi na makatulog noon dahil sa pinaghalong kaba at takot na baka magalit sa akin ang nanay ko. Pero kinabukasan lang kung kailan nakahanda na ang lahat para sa sorpresa namin, ay saka naman dumating yung best friend ni Mommy kasama ang anak nitong binata na tawagin na lang natin sa pangalang Mark. Panay ang puri niya sa lalaking yon. Sabi niya ay bagay daw kami kasi gwapo kasi ito at mukhang mitikuloso. Top-notcher din ito sa bar exam at isa ng ganap na abogado. Tulad namin ay maganda rin ang estado ng buhay. Tuwang-tuwa naman yung best friend ni Mommy sa mga papuri niya sa anak nito. Sumang-ayon ito na bagay nga kami ng anak niyang si Mark Papadudut. Hindi naman ako naging komportable sa usapan nilang yon. Pero hindi naman ako natakot na ipakita kay Mark na hindi ko ito gusto. Hanggang sa mabagot na lamang ako sa kakahintay na matapos ang pag-uusap na yon. Malapit na kasi ang oras ng hapunan na pina-reserve namin. Nakahanda na ang lahat at masama ang loob ko dahil naisip ko noon na baka hindi na naman kami matuloy. Kung kailan naman may lakas na kami ng loob na aminin sa nanay ko ang tungkol sa relasyon namin ni Reynald. Saka pa nataon ang pagbisita ng kaibigan ni Mommy. Hanggang sa hindi na nga natuloy yung plano naming dinner Papadudut. Bakit ganyan ang itsura mo? Galit ka ba? Sino bang hindi magagalit? Halos ibenta ka na ng nanay mo doon sa anak ng best friend niya. Nagsiselos ka ba? Ako? Nagsiselos? Hindi. Ano ka ba? Bakit ako magsiselos? Sino ba naman ako para magselos? Driver nyo lang naman ako. Nagsiselos ka nga. Kanina pa kaya ako naghihintay. Mukhang wala namang balak umalis yung asungot na yon. Halos ugatin na nga ako sa kahihintay tapos ganun pa yung maririnig ko. Bakit kasi nakikinig ka? Ay, sa bagay ako rin eh. Kanina pa kaya ako naiinis. Iniisip ko kasi yung reservation natin. Mukhang hindi na natin madadala si Mommy dun kasi nga nagpahanda na siya ng hapunan. Kaya nga sayang naman. Pero hayaan mo na. May iba pa naman pagkakataon, di ba? Oo naman. Bukas na lang. Tapos dito na lang sa bahay. Bukas? Sigurado ka? Oo. Para maayos na natin yung kasal. Tsaka para hindi na umasa yung Mark na yun. Hindi ko naman talaga gusto yung mokong na yun eh. Nayayabangan kaya ako sa kanya. Kanino ka nayayabangan? Mami? Kanina ka pa ba dyan? Kanina pa. Sinundan kita kasi kakaibang kinikilos mo kanina. Napuna ko na merong mali, kaya inaobserbahan kita. At narinig ko lahat ng pinag-uusapan ninyo. Kailan pa to ha? Kailan niyo pa ako pinagmumukhang tanga? Mami, sorry. Sasabihin naman talaga namin sa inyo eh. Sasabihin? Sa tingin mo matutuwa ako sa ginagawa mong to, Hailey? Natatakot po kasi ako. Ano bang ikinatatakot mo? Baka hindi niyo po magustuhan si Reynald at saka… Tama! Hindi ko talaga siya magugustuhan para sa'yo.
Hindi ka ba marunong pumili ng lalaki? Mami, mahal ko po siya. Mahal? Inuuto ka lang ng lalaking yan. Tapos naniwala ka naman. Ma'am, mawalang galang na po Pero mahal ko po ang anak niyo. Bastos! Hindi kita kinakausap, kaya huwag kang sumasagot. Ang kapal ng mukha mo? Driver ka lang naman dito? Pasalamat kayo at may bisita ako sa loob kaya nakakapagtimpi pa ako sa inyong dalawa. Mami, huwag naman ho kayong ganyan. Bigyan niyo naman kami ng pagkakataon. Hindi! Binigay ko na sa'yo lahat. Kinalimutan ko yung sarili ko. Nagpakasubsob ako sa trabaho para maibigay sa'yo yung buhay na meron ka ngayon. Tapos ano? Ganito lang pala yung gusto mo? Kung sa driver ka lang din naman pala mapupunta, di ka na sana nagtapos ng pag-aaral. Ma'am, hindi po ako mapera tulad niyo. Pero kaya ko rin naman po magsikap para maipagpatuloy yung buhay na ibinigay niyo sa kanya. Aba, hindi ka lang pala walang hiya. Hambog ka rin. Saan mo kukunin yung ipambubuhay mo sa anak ko? Sa pagiging driver? Marangal po yung trabaho ko. Hindi lang kalakihan yung kinikita ko. Pero alam ko po na sa konting sipag at tiyaga, magiging maayos naman yung buhay namin ng anak niyo. Magaling ka pala talagang mambola. Kaya pala nabilog mo yung ulo ng anak ko. Traidor ka? Ipinagkatiwala ko sa iyong anak ko, tapos malalaman ko na may relasyon na kayo? Ang kapal ng mukha mo! Pasensya na po kayo, ma'am. Wala po ako masamang intensyon sa anak niyo. Mahal na mahal ko po siya. Saka kung di man po namin nasabi kagad yun sa inyo, hindi naman po ibig sabihin binabaliwala na po namin kayo. Mami, ako yung may kasalanan. Noon pa naman niya sinasabi na gusto niyang ipaalam sa inyo kung ano yung meron kami. Ako lang naman yung pumipigil sa kanya Alam ko kasi na ganito yung magiging reaksyon niyo. Hailey, sabihin mo nga sa akin, naging masama ba akong ina sa'yo? Hindi po. Kung hindi, ba't pinag-iisipan mo ako ng masama? Totoo naman na hindi ko talaga siya matatanggap. Pero hindi pa rin tama na maglihim ka sa akin. Nanay mo ko. Patawarin niyo na po kami, Mami. Hindi. Hihiwalayan mong lalaking yan. Pera lang ang habol niyan sa'yo. Sobra na yung pang-iinsulto niyo sa akin. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Mahirap lang po ako, pero hindi po ako mukhang pera. Pwes, patunayan mo. Umalis ka ngayon din. At huwag kang magpapakita rito. Mahal ko po siya at sana maintindihan niyo ako. Nagmahal din po kayo. At alam niyo kung ano yung pakiramdam ng mawalan. Ayoko maranasan yun. Kaya sorry, Mami. Mahal, sasama ako sa'yo. Wag! Wag! Wag kang umalis! Mami! Doktora! Mami! Mami, ano nangyayari? Mami! Aalis na sana kami noon, Papa Dudut, at buo na yung loob ko na sumama kay Reynald. Pero biglang nawala ng malay ang nanay ko. Agad namin siyang itinakbo sa ospital at tumaas daw ang blood pressure niya at kinakailangang obserbahan para masigurado na maayos ang kalagayan niya. Nang gabing yon ay panayang sisi ko sa sarili ko dahil sa mga nangyari. Kung hindi sana ako naglihim sa kanya, baka mas maayos namin siyang nakausap at hindi na yon nangyari pa. Hindi nawala sa isipan ko si Reynald ng gabing yon. Hindi na kasi kami nakapag-usap matapos dalhin si Mami sa ospital. Akala ko ay nandun lamang siya sa parking area at naghihintay, pero yun na pala yung huli naming pagkikita. Umalis siya noon nang hindi man lang kami nakakapag-usap kahit sandali lang. Hindi siya nagpaalam at bigla na lamang niya akong iniwanan. Nasaktan ako ng sobra noong nalaman ko yon. Marami akong tanong na hindi na nabigyan pa ng kasagutan at ang mas masakit pa noon, akala ko ay handa niya akong ipaglaban hanggang sa huli. Pero niloko niya lamang ako at pinaasa. Simula nang umuwi kami ni Mami galing sa ospital ay naging matamlay ako at nawala na ng gana sa buhay. Napakalungkot pala at napakasakit na mabigo sa pag-ibig. Halos hindi ako makakain sa tamang oras noon dahil sa kawalan ng gana.
Hindi na rin ako masyadong nakakalabas ng kwarto ko at hindi na rin ako nakapasok sa trabaho dahil sa pagmumukmok. Malaki ang naging pagbabago sa ikot ng buhay ko magmula noong maghiwalay kami ni Reynald. At aminado ako na nahirapan ako makapag-move on sa kanya. Bagamat sinisikap ni Mami na maayos namin ang relasyon naming mag-ina ay hindi kami nakabalik pa sa dati. Hindi siya tumigil sa paglalambing sa akin. Palagi siyang nasa kwarto ko kapag umuwi siya galing sa trabaho. Kung ano-ano ang ibinibigay niyang regalo pero lahat ng yon ay binabaliwala ko. Inalok pa niya ako na magnegosyo na lamang para maging abala pero hindi ko yon tinanggap, Papa Dudut. Lalong lumayo ang loob ko sa kanya. Pero pinanindigan pa rin niya na dapat ko nang layuan si Reynald. Hindi raw kami ang para sa isa't isa. Kailangan ko na raw tanggapin na walang kwenta yung naging boyfriend ko. At lagi niyang ipinamumukha na iniwan ako sa ere ng lalaki na akala ko ay minamahal ako. Ang lalaking akala ko ay pangangatawanan ang relasyon namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, halos isang buwan na rin noon mula nang umalis si Reynald. Masakit pa rin isipin yung ginawa niya sa akin. Hindi na talaga siya nagpakita o nagparamdam man lang. Nawala na lamang siya na parang bula at unti-unti akong nagtanim ng galit sa kanya noong panahong yon. Kinamuhian ko siya ng sobra. Sinubukan kong kalimutan siya hanggang sa may mapansin ako na parang kakaiba, Papa Dudut. Napansin ko na kailangan kong tulungan ang sarili ko dahil may kakaibang pagbabago sa katawan ko. Bukod sa delayed ako ng 2 buwan ay napadalas na rin ang mood swings ko noon. Madalas na rin akong natatakam sa mga maaasim na prutas at kung ano-ano pang mga pagkain. Dahil ilang beses na ring may nangyari sa amin ni Reynald ay minabuti ko nang gumamit ng pregnancy test kit. At hindi nga ako nagkamali nang hinala nang makita ko ang resulta. Buntis nga ako, Papa Dudut. Halo-halo ang emosyong nararamdaman ko sa mga sandaling yon. Parang ang sakit isipin na walang kikilalaning ama ang anak ko sa paglaki niya. Umiyak ako ng umiyak noon at mabuti na lamang at palaging nakaalalay sa akin ang yaya ko. Kung hindi dahil sa kanya ay baka bumigay na ako sa mga pagsubok at sakit na mga nararanasan ko. Si yaya ang palaging nakikinig sa lahat ng mga reklamo ko sa buhay simula noong bata pa ako. Siya ang nagpalaki sa akin at itinuring ko na ring pangalawang ina. Mabait siya at maunawain na kabaliktaran naman ng nanay ko. Parang nagkaroon ako ng kakampi sa katauhan niya. Sa ikalawang pagkakataon ay naglihim ako kay Mami. Itinago ko sa kanya ang totoong kalagayan ko. Inisip ko kasi na hindi niya rin naman ako maiintindihan. Hindi ko na siya magawang pagkatiwalaan mula noong tinanggihan niya at ininsulto ang relasyon namin ni Reynald. Kaya tuwing nagpapatingin ako noon sa doktor para sa prenatal check-up, ay si yaya lamang ang isinasama ko. Siya lamang ang pinagkakatiwalaan ko at wala ng iba pa, Papa Dudut. Anak, lumabas-labas ka naman. Palagi ka na lang nakakulong dito. Kalimutan mo na yung lalaking yon. Kung ayaw mo kay Mark, sige. Mamili ka na ng iba. Basta wag lang yung kagaya ni Reynald. Mauubusan na ho ba ako ng lalaki para mamili? Tsaka ano ho bang akala nyo sa akin? Isang manika na pwede nyong diktahan o ipare sa kung sino magustuhan ninyo? Mami, tao rin ako. Nasasaktan ako tuwing ginagawa nyo yun sa akin. Hindi naman kita dinidiktahan. Ang sa akin lang naman, mag-move on ka na.
Huwag mong panghinayangan yung katulad ni Reynald na isa lang namang hamak na driver. Yan na naman kayo eh. Marangal siyang tao at marunong lumaban ng patas. Naiintindihan niyo po ba yun? Pero nasan siya ngayon? Hindi ba iniwang ka? Dahil sa inyo! Ay, intindihin mo rin naman ako. Ginawa ko lang yung alam kong tama. Ang hirap niyo kasing kausap eh. Lagi na lang kayo yung tama. Sige na po, Mami. Lumabas na po kayo. Iwan niyo na ako dito sa kwarto ko. Kailangan ko na ring magpahinga. Iinom pa ako ng gamot. Bakit kayo inom ng gamot? Wala na po kayo ron. Anong wala? May sakit ka ba? Wala po. Sige na nga po, magpapahinga na ako. Nasaan na yung mga gamot mo? Patingin ako. Wag na po, lumabas na kayo. Gusto ko na po talaga magpahinga, Mami. Nandun ba sa cabinet? Teka, titignan ko. Mami, ano ba? Lumabas na kayo! Anak! Ang dami mong gamot dito ah! Sandali. Bakit meron ka ng mga to? Doktor po kayo. Alam niyo kung para saan yung mga gamot na yan. Mga prenatal vitamins to ah. Huwag mong sabihin. Buntis ako! Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Tama yun narinig niyo. Buntis ako! Sumusobra ka na talaga! Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan? Paano to nangyari ha? Ikukwento ko ba kung paano nangyari at kung paano namin ginawa? Sabihin niyo lang, magsisimula na ako. Bastos ka! Iningatan kita ng matagal. Tapos ganito lang yung mangyayari? Ba't mo hinayaan na buntisin ka ng lalaking yon? Mahal ko siya kaya binigay ko yung sarili ko sa kanya. Pero dahil nakialam kayo, ngayon magiging disgrasyada yung nag-iisa niyong anak na iningatan niyo sa loob ng maraming taon. Prinotektahan lang kita. Tapos ngayon, ako pa yung mali. Totoo naman po, di ba? Yung pagprotekta niyo sa akin, wala na sa lugar yun eh. Buti sana kung teenager pa ako, Mami eh. Pero naman, 27 na ako. Ako na yung dapat na nagdedesisyon para sa sarili ko. Gano'n na ba talaga kalaki yung pagkukulang ko para magkaganyan ka? Alam niyo ho ang sagot dyan sa mga tanong niyo. Sinayang mo lahat! O ngayon, anong plano mo ha? Magiging disgrasyada na lang? Hahanapin ko po si Reynald. Sino namang may sabi sa'yong papayagan kita? Hindi ka pa rin papayag? Kung gusto niyo may managot sa pagbubuntis ko, hayaan niyo ako na sumama kay Reynald. Hindi pwede! Bakit, Mami? Kayo na naman ba yung dapat na masusunod? Hindi mo naman siguro gugustuhin kung ipapalaglag natin ang dinadala mo, di ba? Nahihibang na ba kayo? Ikaw yung nahihibang! Masyado nang nilaso ng driver na yun ang isipan mo! Anong klase kang ina? Nagliligtas ka ng buhay ng iba, tapos papatayin mo yung sarili mong apo? Alam nyo, sana pinabayaan na lang kita nung may nangyari sa inyo. Sana sumama na lang ako kay Reynald. Ano sinabi mo? Iiwan mo ako para sa lalaking yon? Talagang bastos! Mami, ano nangyayari sa inyo? Nahihirapan akong huminga. Dalhin mo ako sa ospital. Ginagawa niyo lang ba yan para sundin ko kayo ulit? Pwes, tigilan niyo na yung pag-arte niyo kasi gas-gas na yan. Hindi, anak. Hindi ako makahinga. Papadudot sobrang sama ng loob ko noon sa nanay ko. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng mga sinabi niya. Magagawa pala niyang isipin na ipahamak ang anak ko para lamang sa mga baluktot niyang katwiran. Hindi ko alam kung ano ang mga nangyayari noon sa kanya. Itinakbo ko siya sa ospital nang mapagtanto kong hindi naman talaga siya nag-iinarte. Hindi po pala talaga siya makahinga noon pero habang nasa sasakyan kami, papunta sa ospital ay hindi ko akalain na may masasabi pa siya na nagdulot ng takot sa akin. Balak niya raw na ipaampon ang bata pagkatapos kong manganak. Nung una ay sinakyan ko na lamang ang gusto niya sa pag-aakalang hindi naman siya seryoso doon. Dahil sa sinabi ni Mami ay kinausap ko si Yaya para bantayan ang nanay ko. Lalo na kapag nakapanganak na ako at kung sakali nga na ipapaampon yung bata.
Gusto kong malaman kung saan ito dadalhin dahil may nabuo na akong plano noon. Kukunin ko ang anak ko at lalayo na kaming dalawa. Lumipas ang 9 na buwan at sumalang na ako sa isang operasyon. Tumaas ang blood pressure ko habang nanganganak. Ang sabi nila kailangan kong sumailalim sa emergency C-section dahil may sintomas ako ng kakaibang sakit at maaaring manganib ang buhay naming mag-ina. Sa awa ng Panginoon ay ligtas kong nailuwal ang bata. Lalaki ito at kamukhang kamukha pa ni Reynald. Ang namana niya lang sa akin ay yung birthmark na meron ako sa tiyan. Meron din siya noon at makikita yon sa kanang pisngi niya. Hindi ko noon makakalimutan kung gaano kasaya ang pakiramdam ko nang maging isang ina sa unang pagkakataon, Papa Dudut. Mami, gising! Anak, gising ka na pala. Kumusta ka na? Yung baby ko, nasan siya? Saka na natin yan pag-usapan. Magpahinga ka na muna, anak. Tinuloy niyo pa rin ba yung plano niyo? Akala ko ba tapos na tayo sa usapang to? Pumayag ka naman, di ba? Bakit ako papayag sa kawalang hiyaan na yon? Anong ginawa niyo sa anak ko? Ibalik niyo siya sa akin, parang awa niyo na, Mami. Hindi pwede. Pinaampon ko na siya. Hindi na pwedeng bawiin. Bakit niyo yung ginawa? Hindi man lang ba kayo naawa? Alam kong masakit to, pero makakalimutan mo rin yung anak mo. Ibalik niyo siya sa akin! Anak ko yun! Hindi kayo ang dapat na magdesisyon para sa kanya! Hindi man lang kayo naawa! Siya na nga lang yung kinakapitan ko tapos inilayo niyo pa siya sa akin! Bakit? Hindi pa ba ako sapat para sa'yo? Ayoko sa inyo! Wala na kayo sa tamang pag-iisip! Nasa tamang pag-iisip pa ako, Hailey. Hindi! Wala na kayo sa katinoan! Yun ang totoo! Anak, bakit ba ang sama-sama ng tingin mo sa akin? Kapakanan mo lang naman ang iniisip ko. Nagpapakananay lang ako sa'yo. Hindi totoo yan kasi makasarili kayo! Ayaw niyo ako mawala sa inyo, pero inilayo niyo sa akin yung anak ko. Kalimutan mo na yung batang yon. Mas mabuti nang wala siya para wala ring makaalam ng nangyari sa'yo. Nakakahiya! Ano? Mas mahalaga pa sa inyo yung sasabihin ng ibang tao kaysa sa mararamdaman ko. Huwag na tayong magsisihan dito. Tapos na yung problema natin. Tapos na sa inyo. Pero sa akin, nagsisimula pa lang. Hindi ko kailangang humingi ng tawad sa'yo. Kung meron mang dapat sisihin sa lahat ng nangyari, ikaw yon. Aalis ako at lalayo na ako sa inyo. Kaya sabihin niyo kung saan niyo dinala yung anak ko. Hindi. Hindi mo ako pwedeng iwan. Anong hindi? Pwede ko kayong iwan kasi kinamumuhian ko kayo. Kung pwede ko lang kayong itakwil bilang magulang, alam niyo matagal ko nang ginawa. Sige, magalit ka kung gusto mo. Pero wala na tayong magagawa. Wala na yung baby. Hindi mo na makikita. Wala talaga kayong konsensya. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Wala na akong pakialam. Hintayin niyo makalabas ako dito. Ipapakulong ko kayo. Kahit karma, hindi ko kinatatakutan. Kaya wag mo akong subukan. Napakatigas ng puso niyo. Parang hindi kayo nanay. Hindi totoo yan. Bakit kayo umiiyak, ha? Gusto niyo na namang magpaawa? Hindi mo rin maiintindihan kaya wag mo na akong tanungin. Sige, aalis na ako. Magpahinga ka na lang dyan at magpalakas. Hindi ko na kailangan magpalakas. Wala nang silbi yung buhay ko dahil sa ginawa ninyo. Meron pa. Basta sundin mo na lang yung sinasabi ko. Sige na, maiwan na kita dyan. Ibibili na lang kita sa nurse. Sandali lang. Si Yaya, nasan?
Gusto ko siya makausap. Wala na siya. Anong wala na? Umalis siya nang hindi nagpapaalam. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ako naniniwala. Hindi niya ako iiwan. Imposible yan. Ano na naman bang ginawa ninyo? Wala akong ginawa sa kanya. Huwag mo namang isisi sa akin ang lahat. Hindi ko kasalanan kung umalis siya at hindi na bumalik. Desisyon niya yon. Isa pa, hindi ko siya kaano-ano para pigilan ko ang pag-alis niya. Papa Dudut, hindi pa man ako nakakabawi sa sinabi ni Mami ay nadagdagan kaagad ng pag-aalala ang pakiramdam ko tungkol sa kalagayan ni Yaya. Naisip ko kasi na baka nahuli siya ni Mami sa ipinakiusap ko sa kanya. Malimang isipin yon, pero sa paraan kung paano mag-isip ang nanay ko ay hindi imposible kung nasaktan niya si Yaya o di kaya ay pinalayas. Panayang dasal ko noon na sana ay okay lang siya. Pero sumagi rin sa isipan ko na sa pagkawala ni Yaya ay mahihirapan na akong hanapin ang anak ko. Dahil sa nangyaring yon ay nag-decide akong lumayo. Umalis ako sa poder ng nanay ko at kumuha na lamang ng isang maliit na apartment na malayo sa kanya. Namuhay ako ng mag-isa at nag-apply ako at natanggap ako bilang finance officer sa isang kumpanya. Nagtrabaho ako ng mabuti at nag-ipon nang sa ganon ay maipakita ko sa nanay ko na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Dumaan ang mga araw, buwan at taon hanggang sa nasanay na rin ako, Papa Dudut. Masaya ako kasi noong ko lang naramdaman ang mabuhay ng malaya. Pwede na akong manamit sa paraang gusto ko. Nakakalabas na rin ako kung kailan ko gusto. Wala na yung pakiramdam na parang palaging may nagbabantay at naninita kapag nagkamali ako. Pero sa kabila ng kasiyahang yon ay ang lungkot na nararamdaman ko sa tuwing naaalala ko ang anak kong hindi ko pa rin alam kung saan dinala ni Mami. Sobra akong nangulila sa kanya at halos gabi-gabi pa rin akong umiiyak. 4 na taon na rin kasi ang nakalipas mula nang mawalay sa akin ang anak ko, Papa Dudut. Hanggang sa nagpasya na nga akong suyurin lahat ng bahay ampunan sa Metro Manila sa pagbabaka sakaling makita ko siya roon. Hindi ko rin nakalaing magagawa ko yon. Nakakapagod pero tiniis ko yon kahit walang kasiguraduhan ng ginagawa ko. Pero sa kasamaang palad ay hindi ko siya nahanap. Palagi kong tinatawagan si Mami sa tuwing nabibigo ako. Pinapaamin ko siya kung saan niya dinala ang anak ko pero nanatiling tikom ang bibig niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napuntahan ko na ang lahat ng mga ampunan sa Metro Manila, Papa Dudut. Pero hindi pa rin po ako sumuko. Naisip kong maghanap sa mga probinsya na malapit lang sa Metro Manila. Kaya naman napadpad ako noon sa Bulacan at habang nasa biyahe ako noon ay panayang dasal ko na sana'y ibigay sa akin ang hiling ko. Kahit alam kong hindi naman ako sigurado kung dinala nga ba ang anak ko sa ampunan o hindi. Isang ampunan ang gusto kong bisitahin at bigyan na rin ng kaunting donasyon. May mga bit-bit ako noong mga regalo at pagkain para sa mga bata. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero meron akong strange feeling habang papunta sa ampunan na yon. Naisipan ko pa noong dumaan sa simbahan, sa parokya ni San Agustin. Parang may kung anong humaplos sa puso ko nang makita ko yung mga batang naglalaro sa labas. Nawala ako sa sarili ko ng mga sandaling yon, Papa Dudut, at ini-imagine ko kasi na isa sa mga batang naglalaro ang anak ko. Ang dahilan ng kakaibang pakiramdam ko noon ay nasagot nang muntik na akong makasagasa. Sa kabila ng kabang nararamdaman ko ay natuon ang atensyon ko sa isang pamilyar na lalaki at sa batang kalong nito. Pero ang mas nagpalakas ng kabog ng dibdib ko noon ay nung makilala ko ang lalaking yon, Papa Dudut.
Reynald? Reynald, ikaw ba yan? Hailey? Anong ginagawa mo dito sa Bulacan? May bibisitahin akong bahay ampunan dito. Iyang batang kasama mo, anak mo? Oo, nakatulog na. Medyo napagod sa paglalaro doon sa park. Sige ha, mauna na ako. Nagmamadali kasi ako eh. Teka, sandali. Huwag ka munang umalis. Bakit? May kailangan ka ba? Pwede ba tayo mag-usap? Kahit sandali lang. Sorry ha, busy talaga ako eh. Importante to. Kailangan natin mag-usap. Mag-usap? Parang hindi na naman kailangan. Baka mamaya nandyan yung asawa mo tapos pag-isipan pa ako nun ng masama. Wala naman akong asawa. Ganun ba? O sige. Tungkol naman saan yung pag-uusapan natin? Gusto ko lang sana magpaliwanag tungkol doon sa nangyari sa atin. Kung bakit biglaan na lang ako nawala. Ang tagal na nun ah. Bakit kayo mo lang naisip magpaliwanag? Alam kong mali ako nung iniwan kita. Ang totoo, hindi ko rin alam kung bakit ko yun ginawa. Gusto kong malaman mo na pinagsisihan ko yun. Sana mapatawad mo pa ako. Patawad? Gusto mong patawarin kita? Hindi mo nga alam kung ano yung pinagdaanan ko nung basta ka na lang nawala. Iniwan mo ako sa ere. Alam kong marami kang pinagdaanan. Pero hindi mo ba naisip na baka tayo pinagtagpo ulit kasi… Kasi ano? Para bigyan tayo ulit ng pagkakataon. Pero kung hindi mo na ako mapapatawad, maiintindihan ko naman yun. Kaso, meron pa akong gustong sabihin sa'yo. Ano bang meron? Ba't ba hindi mo na lang sabihin kagad? Pinapakababo naman ako eh. Itong batang karga ko, anak natin siya. Ano? Paano nangyari yun? Yung yaya mo, siya yung tumulong sa akin. Si Yaya? Paano? Ang totoo niyan, hindi kami nawala ng komunikasyon ng yaya mo. Palagi pa rin kami nagkakausap mula nung umalis ako. May mga sinabi ba siya sa'yo? Oo, at ikaw yung madalas namin pinag-uusapan. Palagi ako nakikibalita sa kanya. Ibig sabihin, alam mo lahat na nangyari sa akin? Nung una, hindi ko alam na buntis ka. Nalaman ko na lang yun nung humingi sa akin ng tulong ang yaya mo. Sabi niya, may malaki kang problema kasi ilalayo sa'yo ng mami mo yung anak natin at balak pandalin sa ampunan yung bata. Totoo lahat yun, pero… Sigurado ka ba na siya yung anak natin? Pwede ko ba siyang hawakan? Oo naman. Tsaka ipinangalan ko sa kanya yung gusto nating pangalan noon pa. Uno ang pangalan niya. Oh, heto siya. Kargahin mo. Baby Uno. Siya nga yung anak ko, Reynald. Tinandaan ko talaga tong balat sa kanang pisngi niya. Pero sandali. Wala ka bang balak sabihin sa akin na nasa iyo tong anak ko? Kung hindi ko pa kayo nakita rito, hindi ko malalaman na ikaw pala yung kumuha sa kanya. Natakot kasi ako sa magiging reaksyon mo. Pero nitong mga nakaraan, napagtanto ko na mali yung ginawa ko. Bala ko talaga na pumunta ng Maynila para makipagkita sa'yo. Sinungaling ka! Kung wala kang intensyon na ilayo siya sa akin, sana noon mo pa sinabi. Hindi na sana ako nagdusa sa pangungulila ako sa kanya. Kung gusto mo akong bawian sa mga nagawa ko sa'yo, hahayaan kita. Saktan mo ako kung gusto mo. Alam mo bang ilang taon na ako naghahanap sa mga ampunan? Napuntahan ko na lahat sa Maynila. Pero wala ako na pala. Tapos ngayon, malalaman ko na nasa iyo lang pala siya. Sorry talaga, Hailey. Hindi pa lang talaga ako makakuha ng tiyempo kung paano ko sasabihin sa'yo yung tungkol kay Uno. Hindi ko pa kayang magpatawad sa ngayon. Pero kung gusto mo makabawi kahit papano, dalhin mo ko kay Yaya. Alam mo ba kung nasan siya ngayon? Nasa bahay siya. Saan siya tumuloy nung tumakas siya sa mami mo. Siya na rin yung nagboluntaryong alagaan si Uno. Salamat naman kung ganon. Akala ko kung napano na siya. Masaya akong malaman na okay si Yaya. At saka, wala naman pala akong dapat ipag-alala kasi siya yung nag-aalaga sa anak ko. Alam kong palalakihin niya si Uno tulad ng pagpapalaki niya sa akin. At higit sa lahat, siya talaga yung may pusong ina na kayang magmahal ng walang kondisyon. Papadudot, sobrang saya ko noong makita ko yung matagal ko nang hinahanap.
Hindi lang yakap kundi maraming halik ang iginawad ko sa anak kong si Uno. Doon nagtapos ang 4 na taong kong paghihirap sa paghahanap sa kanya. Hindi ko akalain noon na masasagot agad ang panalangin ko sa parokya ng San Agustin. Pagkatapos ng tagpong yon sa simbahan ay napagkasunduan namin ni Reynald na tumuloy pa rin sa bahay ampunan na talagang sadya ko sa Bulacan. Pero mas naging makahulugan ang pagbibigay ko ng mga regalo sa mga bata dahil naging tanda na yon ng pagbabalik handog ko sa lahat ng biyayang natanggap ko ng araw na yon. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay tumuloy kami sa bahay ni Reynald at simple lang ang lugar at mas maliit kumpara sa bahay namin sa Maynila. Pero sobrang saya ko nang makita ko ulit si Yaya. Kitang-kita ko kung gaano niya noon kamahal ang anak ko. Parang nakikita ko kay Uno ang sarili ko noong bata pa lamang ako. Naalala ko kung paano ako inilagaan ni Yaya at hindi siya nagbago. At gaya nga ng inaasahan ko medyo naging emosyonal akong muli ng pagkikita namin yon. Akala nga raw niya ay magagalit ako dahil sa ginawa niyang pagkuha kay Uno. Pero hindi naman yon nangyari. Sa halip na magalit ay pinasalamatan ko pa siya ng sandaling yon. Pinag-usapan naming tatlo ang lahat ng mga nangyari dahil doon ay nabuksan ang puso't isipan ko sa katotohanan. Nalaman pala talaga ni Mommy ang tungkol sa plano namin. Kaya wala nang choice si Yaya kundi ang humingi ng tulong kay Reynald. Nagtulungan silang dalawa para maitakas si Uno bago pa maipaampon. Matapos ang kwentuhang yon ay nagkaayos kaming lahat at nagkapatawaran na rin, Papa Dudut. Pakiramdam ko noon ay nagkaroon ako ng pamilya. Pero bago matapos ang sandaling yon ay may natanggap akong tawag mula sa hindi kilalang numero na siyang naging dahilan ng agarang kong pagbabalik sa Maynila kasama ang mag-ama ko, Papa Dudut. Mami, ano nangyari sa inyo? Bakit nandito kayo sa ospital? Anak, wala to. May konting problema lang sa kalusugan ko. Okay lang ako. Hindi ka naman mukhang okay eh. Ang putla nyo oh. Ano po ba talaga nangyari? Magsabi naman kayo ng totoo sa akin. Ang totoo, anak. May cancer ako sa atay. Stage 4 na raw. Pasensya na kung hindi ko ipinaalam sa'yo. Mami, kailan niyo pa nalaman na may cancer kayo? Matagal na, anak. Pero hindi ko lang binabanggit sa'yo kasi alam kong marami ka pang iniisip. Doktor kayo, di ba? Alam niyo kung anong pwede mangyari pag nagpabaya kayo. Marami kasi akong ginagawa kaya binaliwala ko na lang. Pero wala eh. Dito pa rin talaga sa ospital ang bagsak ko. Ano pong sabi ng doktor? May pag-asa pa daw po ba kayong gumaling? Wala na akong pag-asa, anak. Mamamatay na ako. Karma ko na yata ito. Mami naman eh, nag-iisip pa kayo ng ganyan. Totoo yun, anak. Marami na akong nasaktan at nagawang mali. Kaya ito yung kapalit ng lahat ng yon. Marami akong kasalanan. Lalo na sa'yo. Kaya nga, nagpapasalamat ako na dumating ka. Kahit na alam kong may sama ka pa rin ang loob sa akin. Pwede ba naman po na hindi ako dumating? Nung tinawagan ako ng ospital at pinalam sa akin yung nangyari sa inyo, pumunta po ako kaagad. Salamat. Gusto ko kasing humingi ng tawad sa'yo bago man lang ako mawala. At saka, mayroon din akong aaminin sa'yo. Ano po yun, Mami? Nawala sa akin yung baby mo. Sana, sinabi niyo na lang kaagad yung totoo. Ang tagal kong hinanap sa mga ampunan yung anak ko. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo.
Ginawa ko rin ang lahat ng magagawa ko para makita siya pero nabigo ako. Kaya sana, mapatawad mo pa ako, anak. Matagal kong dinala sa puso ko yung galit, Mami. Naiintindihan ko kung bakit galit ka sa akin. Pasensya ka na talaga sa lahat ng naging pagkukulang ko sa'yo, anak, ha? Gustuhin ko mang bumawi sa'yo pero hindi ko na yun magagawa. Pinapatawad ko na kayo, Mami. Kalimutan na natin lahat yun. Magsimula po ulit tayo. And this time, kasama na natin si Uno. Sinong Uno? Siya po yung apo nyo. Nahanap ko na po siya. Saan mo siya nahanap? Sa Bulacan po. Kasama po si Reynald. Mami, nandito po sila. Gusto mo ba silang makita? Kung pwede sana. Sige po. Saglit lang po ah. Pupuntahan ko lang sila. Andun po sila sa labas nitong kwarto. Pasok na kayo. Doktora, kamusta na po kayo? Reynald. Oh, wag na po kayong umiyak. Alam kong iniisip niyo pa rin yung nangyari noon pero maniwala man po kayo o hindi, matagal ko na po kayo napatawad. Salamat. Huwag niyo na pong isipin yun. Ang importante po, nagkaayos na tayong lahat. Pwede na po tayo magsimula ulit. Salamat, Tiyo. Ikaw na ang bahala sa anak. At sa apo ko, ha? Huwag na ho kayo mag-alala. Ako na hong bahala sa kanila. Pangako po yan. Papa Dudut, ilang araw lang matapos naming magkapatawaran ay tuluyan ng binawian ng buhay si Mami. Masakit ang pangyayaring yon sa buhay ko, Papa Dudut. Siguro nga ay marami siyang naging kasalanan sa akin pero hindi naman noon napawi ang pagmamahal ko sa kanya. Marami pa rin akong dapat na ipagpasalamat at isa na doon yung pag-aalaga niya at pagmamahal sa akin bago pa kami magkasira. Iba man ang ipinakita niyang paraan ng pagmamahal, alam ko sa sarili ko na ako ang pinakamahalagang yaman na kanyang iningatan. Kaya naman bilang ganti ay ginawa ko ng mahusay ang responsibilidad ko bilang anak kahit sa huling pagkakataon na lamang. Binigyan ko siya ng maayos na lamay at disenteng libing. Malungkot. Pero sa kabilang banda ay nagpapasalamat pa rin po ako dahil nagkaroon pa kami ng kaunting oras para magkaayos. Bagamat si Mami yung dahilan kung bakit kami naghiwalay, ng taong mahal ko ay siya rin ang nakapag-ayos sa aming dalawa. Sa ngayon, Papa Dudut, ay kasal na kami ni Reynald at doon kami kinasal sa simbahan ng San Agustin. Meron na rin kaming sariling negosyo. Bagamat may kalakihan yung pera at ari-arian na iniwan ng nanay ko ay kumuha lamang kami ng sapat para makapagsimula ng bagong buhay. Nakapagpatayo na rin kami ng bago at mas maayos na bahay dito sa Bulacan. Isinama namin doon ang yaya ko hindi para maging isang kasambahay kundi para maging pamilya na rin namin at kikilalaning lola ni Uno. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Gusto ko rin pong pasalamatan ang Barangay Love Stories at ang Barangay LS sa pagbabahagi nito at pagbibigay ng pagkakataon na mapakinggan ang kwento ng aking buhay, pag-ibig at pag-asa. Sa programang matagal ko nang sinusubaybayan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kapuso. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Hailey. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever